Sabi ni Shian Samo, sana prayer rally lang, wag naman puro murang salitang maririnig. Kebs mo, kung hindi nagre-reklamo yung mga organizers, bakit ikaw ang nagre-reklamo? Was it, and anyway, was it really a prayer rally? It was just called one. So really, kayo ba yung magre-reklamo doon? Ewan ko but in the 6 years na naging presidente si President Duterte, nung una talaga, hindi ako sanay na doon sa kanyang salita. After a while, na-realize ko, hindi ako mag-judge ng ganon. Ang mag-judge na yung mga tao na dati hindi nakakaintindi, hindi kinakausap direkto ng presidente. Yung mga taong hindi talaga included sa national conversation kasi hindi sila katulad natin magsalita with nice words and pa-English pa, punctuated with English and complete with accent, di ba? We don't do that. Kumbaga, President Duterte upended that narrative. Na hindi kailangan na worsh ka para abutin ka ng Pangulo. Hindi kailangan ng Pangulo na magsalita ng ng eleganteng Filipino o eleganteng English. Kailangan umaabot din dun sa mga tambay sa kalye o yung mga mga nagbabanat ng buto. Yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga hampas lupa tulad natin, mga nagsasakay ng public transportation. Tayo pala yung kausap. Tayo, everybody. So, iba yung you don't listen for the bad words, although some people really, binabantayan nila yun. Pero para sa akin, ang ipinakikinggan yung sincerity. So no, I will not edit him. I will not ask anyone to edit him. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, lumabas ang latest survey sa, Social Weather Station. Yung first 4 lang, kasi yun ang pinost ni Senator Mig Zubiri. So the president, you see, BBM got 47 plus 47, which is a good rating. Zubiri gets 44. The speaker gets 28, and Vice President Inday Sara comes in at number 1 with a 61% positive rating. Galing, So, ang saya. Bakit natin binabanggit ito? Because pinapakita dito na napakalakas ng Duterte name pa rin. Hindi po aksidente na ang mga pangyayari, and the survey was taken quite recently, hindi po aksidente na sa mga recent na pangyayari, litaw na litaw ang mga pangalang Duterte. So, ito na, yes po, kakastart lang po natin ang live. So, makikita po natin dito that Inday Sara, the Vice President, not just has a strong footing, pero nandun na siya, nag-break away yung numbers niya doon sa Pangulo. Dati dikit yan eh. So, now nakikita natin, nag-widen yung gap. So, President BBM is at 47 and Inday is at 61. That's a lot. That's a big almost a 20-point lead on the part of the Vice President. So, masaya yan, masaya. Nakikita natin, if hindi mag-break away na talaga si Vice President Inday and the President's ratings go down, then people will double think. Even the administration will have to think twice kung tama yung mga ginagawa nila. It also means na all the negative criticism might be taking its toll on the presidency and may not be, kumbaga, and is lifting also, by comparison, the Vice President's numbers. Sabi ni Maximus, yung ratings ni Marcos bumaba, bigas tumaas. Doon kasi sa isang survey, doon sa, the earlier one, ahead ng 1 percentage point. Since ang margin of error is something like +1 or +2, -2, pantay lang si Presidente at saka si Vice President dun sa earlier survey, which was, since SWS, the other one. So, what does this mean? Well, ibig sabihin, tumatatak din yung kinaing ng taong bayan at nung nakikita na natin na may epekto siya. But, I'm not going to rest on these numbers. The surveys must be continuing para nakikita natin, they might be reflecting something temporary, but I don't think so kasi consistent yung criticism eh. Sabi ni X Liao, Suki ay nako, BBM, bigay nyo na po agad ang tulong, may request pa kayong nalalaman, hirap na nga ang tao, tingnan nyo si VP, automatic agad. It's so obvious this administration doesn't know a thing about public service. Kung ba sa purpo nyo at mga senyorito, sanay na sila ang pinagsisilbihan. Hoy gising at alamin nyo mga trabaho ninyo, anong klaseng public servants kayo. Sabi ni Annie 113, according to SAS, BBM has the support of the Americans, there's no way he will resign, which I really hope he will do. Well, I don't think any of us are hoping that he would resign. Well,
Yeah, you're right. Some people really are hoping that he resigns. But with the backing, tama naman si Sas, with the backing of the of the of the US, his administration might feel stable, stable, or will be stable with the but ako ewan ko, ako medyo overrated ang US para sa akin, ha. The US did not back Duterte when he ran for president. And normally, kung sino yung binakap ng US na nanalo yun, kaya nililigawan talaga yung endorsement. No? It's one of those sabrosa things, yung mga sinisikreto na bagay. Pero alam natin, kapag national office, hinihingi talaga yung backup na gano'n. So, nung tumakbo si Digong, una, ang hinihingi niyan, of course, was Lenny. And the Americans were inclined to give it. Pero tinignan din nila kung malakas siya. They could have given it to somebody else. Pero alam nila, going into elections, in the last run-up to elections, alam nila matatalong manok nila. So after a while, they had no choice but to play nice with candidate and later on, President Duterte. Okay. So, yes po, may prayer rally sa 17th in Cebu naman po ito. Para dun sa mga nagtatanong, Dionysius, I read your comment and I'm not reading it out loud. It's rude, eh. Sabi ni Ma'am Evelyn, aba, nag-party sa Davao, may award pa from Tambi. BBM, please do your job without so much fanfare. Ayun na nga, eh. Sabi ni Julio M. Trenta, sa palagay ba kung manalo si Trump sa US elections, magbabago ihip ng hangin? I mean, US-Philippine relations. Well, we've already had an inkling of what his governance is like. Noong siya yung Pangulo, he pretty much left us alone. Nag-pull out pa siya ng military personnel dito kasi namamahalan siya. Sabi niya, hindi worth it. Masyadong expensive. Yung pupunta-punta dito ng ating mga US troops. Kumbaga, boots on the ground cost. Sabi ni Shian Samo, sana prayer rally lang, wag naman puro murang salitang maririnig. Kebs mo, kung hindi nagre-reklamo yung mga organizers, bakit ikaw ang nagre-reklamo? Was it really a prayer rally? It was just called one. So really, kayo ba yung magre-reklamo doon? Ewan ko, but in the 6 years na naging presidente si President Duterte, nung una talaga, hindi ako sanay na doon sa kanyang salita. After a while, na-realize ko, hindi ako mag-judge ng ganon. Ang mag-judge na yung mga tao na dati hindi nakakaintindi, hindi kinakausap direkto ng presidente. Yung mga taong hindi talaga included sa national conversation kasi hindi sila katulad natin magsalita with nice words and pa-English pa, punctuated with English and complete with the accent, di ba? We don't do that. Kumbaga, President Duterte upended that narrative. Na hindi kailangan na worsh ka para abutin ka ng Pangulo. Hindi kailangan ng Pangulo na magsalita ng ng eleganteng Filipino o eleganteng English. Kailangan umaabot din dun sa mga tambay sa kalye o yung mga mga nagbabanat ng buto. Yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga hampas lupa tulad natin, mga nagsasakay ng public transportation. Tayo pala yung kausap. Tayo, everybody. So, iba yung you don't listen for the bad words, although some people really, binabantayan nila yun. Pero, para sa akin, ang ipinakikinggan yung sincerity. So no, I will not edit him. I will not ask anyone to edit him. Sabi ni Ma'am Helen, mas mainam yung palamura kaysa naman laging bangag, puro lang salita. Sabi ni Mark Anthony, dati, hindi ako sanay nung una. Ngayon, hinahanap ko na music to my ears. Sabi ni Don, si PRD lang po ang nagmumula pero nag-cheer ang mga tao that a genuine person can relate sa kanya. Sabi ni Katen Fixalo, ang usapan ng mga kamag-anak at kaibigan every time we meet, balik na tayo sa dati, no? Sayang. Sabi ni Atapang, tama, sa titigas ng ulo ng mga Pilipino, ang hirap nga natin pagsabihan, bubuti may Tatay Digong tayo para pagsabihan tayo. Ayun. Sabi ni Saldi,
By the way, bukas na po ang membership dito sa YouTube. Si Saldi member siya. Napakasarap panoorin pag nagsasalita si FPRD. Ramdam ko ang kanyang mga sinasabi. Sabi ni Hazel, ito si Hazel, diretso magsalita to. Party pa more, halatang walang malasakit sa bansa niya. Duterte lang may tapang at malasakit. See, there you go. Hindi po kailangan elegante ang salita. Although minsan masarap naman pakinggan yung mga ganon. Ang nakikita natin, nararamdaman ng ordinaryo mamamayan, sincerity. Hindi po yan nadadaya. Alam ng mga tao kung sino yung magaling. Yun nga lang, merong ibang tao dyan budol. Anyway. Okay. So, abang-abangan natin yung mga susunod na mga surveys. Kasi before this, ang impression ng mga tao, mataas pa yung mga numbers ni Pangulong Marcos. Pero hindi pa natin nakikita yung epekto ng Davao Rally. So, lilitaw na yan sa mga surveys, dadagdag yan. So, na-introduce yung panibagong naratiba, yung naratiba na talaga nararamdaman natin, yung naratiba ng mga galit sa PI. Which is why, yung live natin today is to remind everybody, oy, tinutuloy pa nila yung PI, yung People's Initiative. Talagang hindi sila nadadala. At hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang Pangulo ba ay nagpakitang tao lang kay Senator Zubiri at sinabing na, o sige, mag-joint resolution na lang kayo, itigil na yan. O talagang sadyang mahina ba talaga siya? Kasi sinabi pa niya na, o sige, kakausapin ko at makikiusap ako sa Kongreso na patigilin na yung PI. Sabi ni Angelo Alvarez, it's the Maisug Rally. Sabi ni Elon, sabi nga nung isang nag-live against kay Duterte, mahirap daw Davao kasi walang LRT. Gabler, tawa ko. Nabaliw na ba yon? Hindi ba nila alam na ang pinakamalaking city dito sa Pilipinas and for a while in the whole world was Davao City? Kalurky. Di ba? So doon pa lang, sa real estate values pa lang, abay, talo-talo na. Sabi ni Rose, kung ang presidente mag-issue siya ng official memo to stop that PI nila, then ang Congress di pa rin makinig, what could happen? Sa totoo lang, hindi naman pwede talaga utusan ng Pangulo ang Kongreso. Pero ang nakikita natin ay yung political influence niya ay mahina kung tumutuloy ang PI. Kasi ang Kongreso rin naman urong-sulong eh. Hindi natin alam from one day to the next kung aamin silang kanila yon o magkukunwari sila o mag-i-issue sila ng yet another statement supporting the speaker. Every time po kasi may batikos kay speaker, may 2 o 3 na magko-press conference. We support the speaker, dami naming signatures. Sure. kayo naglulukuhan dyan eh. So, hindi niya ma-convince. Either hindi niya ma-convince or gusto rin niya. So, take your pick kung ano sa tingin ninyo ang pakay ng Pangulo. Siya ba talaga ay pro-PI or actually, hindi talaga siya ma-influensya. Hindi niya ma-influensyahan yung kanyang pinsan na itigil na yan. Bukod pa doon, ang ibang nagmamanage or tumutulong doon sa People's Initiative ay nasa level ng barangay. That is an executive branch. Maaaring pagsabihan o tutukan ito ng ating Pangulo through the DILG. Wala naman utos, wala rin naman tayong nakikita na may kusa. So, ano mangyayari dyan? Sure na tayo na tumutuloy-tuloy pa rin yan kahit hindi yan tinatanggap ng COMELEC. Kasi after a while, siguro in a few months, maglalabas na ang COMELEC ng panibagong rules. At itong mga panibagong rules na ito will again allow the COMELEC to start accepting the signature sheets. Ang problema, itong COMELEC, it's already staring them in the face. Talagang dinadaya nila, minimisrepresent nila ang Supreme Court decision sa Santiago versus Comelec kung saan sinabi talaga malinaw na malinaw at inuphold pa dun sa kaso ng Lambino versus Comelec that incomplete or hindi sufficient ang RA 6735 and therefore walang batas para sa People's Initiative and therefore hindi dapat tumatanggap at all ang Comelec and therefore hindi na dapat sila nagagawa ng rules and therefore hindi dapat nila kinukumpleto yung rules and therefore hindi dapat nila pinapakialaman kung hindi dapat tinatanggal at binabasura ang resolution 10560. Pero nakikita natin bakit ganun ang Comelec? Pinaninindigan nila yung misrepresentation nila dun sa desisyon ng Korte Suprema. It only means one thing. Kasama ang COMELEC at tutuloy-tuloy pa rin ang PI. Mark my words, pipilitin nila yan. As long as COMELEC is really working on those rules, itutuloy nila yan. Kaya tuloy pa rin ang pagkolekta ng mga signatures.
tuloy pa rin yan. At tayo, kasi nadidistract tayo dun sa ibang kalokohan or sa ibang mga failings nitong administrasyon, na nadidistract tayo. Halimbawa, yun na nga, may baha sa Davao, and anong sinabi ni Sap? Yung sige, kailangan mag-apply. Mag-apply kayo, bibigyan naman po kayo. Na-move daw yung date ng prayer rally to Feb 25. Okay, maraming salamat po. So, Feb 25 sa Cebu. Bye. So out of topic, ang bilis nag-heal ng ni-laser. Hindi, maitim pa yan. Hindi na masyadong nakikita kasi inayos ko yung ilaw. At saka nag-sunblock na ako. Okay, ganda ng sunblock ko. Korean yan. Hindi, mura lang na Korean brand. Ano ba? Salamat, Lourdes po. Ma'am Lourdes. Sabi ni Yosa. Totoo, sinabi ni FPRD noon, he's so weak. He just justified, doesn't have leadership at all. I can't wait until he steps down if he has at least love for the Philippines. Hi kay Francis Guevara. Hoy, nasa na yung mga members dito sa Hoy, pwede na po kayo mag-membership dito sa YouTube, ha? Muli, open na po ang membership sa YouTube. So, ang gagawin natin for a first parang meeting, it will be mostly answering your questions. O doon tayo sa hi kay Pobreng Pinoy, that's 8 to 10 million. 8 to 10 million na signatures. O kakayanin nila yan, the way they're going, kayang-kaya nila yan. Kung Hefat Chai, wishing you po more success and prosperity from Amy Chan. Ma'am Amy, likewise, Happy New Year. If there's no enabling law and contradicts the court decision, can it be stopped by the court? Yet, you have to wait until the COMELEC accepts the petition. Because right now, it is merely with the people. There's nobody to stop. Diba? We can't stop the people yet. What we can stop is the government agency. So I look Korean daw, sabi ni Edelisa de los Reyes. Actually, I believe, no, my ancestors, if I'm not mistaken, came from China. On my mother's side, half of them, well, at least half of them. And then on the other side, nakakahiya, anak ng pare, yung one of my ancestors. So, uy, dami daw bisita. Uy, I thank everybody na you're spending Chinese New Year's Eve here on live. Thank you very much. Yung iba kasi, I'm sure they're all celebrating. So, please display your link. Teka muna, itawag natin kay, Tapos, meron din po kaming TikTok, para dun sa mga nasa mga bayan na may TikTok po kami. So, you can, pwede rin mag-follow doon. Okay, sabi ni Joseph, sorry di po tech yet, wala akong online PayPal. Di tuloy ako makapag-member sa inyo. Oy. Okay. Yeah. Sabi ni Roel, they can't get 3% per district. Hello? Yeah. Can you post, I'm live right now, can you post daw the link to membership dun sa comment section? Thank you. Bye. Okay. Sabi ni Roel, they can't get the 3% daw per district. Yep. Baka i-argue nila later on sa Supreme Court na if nakaabot naman dun sa desired number, di dapat payagan. They'll probably ask that also. Sabi ni Mekus, I remember yung Cebu doesn't really support BBM, inantay nila si Inday Toran, kaya no choice na. Kay John Michael Dalumpines, ingat-ingat po sa salita, baka ka ma-inciting to sedition. Bakit niya sabi ni user 117746, attorney, ayaw niyo po mag-host sa SMNI? Bakit yun po yung tinatanong ninyo?
Bina-assume nyo ba na tinanong na ako? Siyempre, hindi naman ako pwedeng magsabi, uy, SMNI, mag-host ako sa inyo. Kapal ko naman, di ba? You have to wait to be asked. And I have not been asked. Hayaan nyo na muna sila kasi they have so much trouble. I don't think that they have time na asikasuhin yung mga hosts. Hayaan nyo muna sila na to deal with their legal problems. And then, sige, let's see what happens then. Sabi ni Kaleng, di ba nakakapagtaka na walang rally against the admin? Nabusala na ba lahat? Ha? Kaya wala na ang tuta ng kanopasista. No? You mean yung mga kaliwa? Well, yun. I don't know. Kasi right now, yung mga kaliwa, pareho tayo ng cause pagdating sa PI. Tinututulan nila yung PI. Pero, I'm sure nag-iintay lang sila. Kasi from what I know nung umpisa pa lang nitong Marcos administration, si Speaker Martin, lahat ng mga grupo ay kinunsa ba? Hindi, inano niya, ni-unite daw niya. So, wala daw siyang kalaban doon sa mga sa mga diverse groups inside the Congress, pati yung mga yung mga makakaliwang grupo ay naging pro-speaker for a long time. Ito na lang very recently. Ang nadidinig kong balita ay nag-iintay po kasi sila. Ang alam ko ay napangakuan sila na ang kanilang mga kaibigan ay makakapag-peace talks. Nung hindi nangyari ang peace talks, ayan na, nag-umpisa na ang hiwalayan. So, mabuti na rin. Hi kay Ma'am Gang, access nyo YouTube sa browser on a PC. Nandun yung button for join para sa membership. Sabi ni Ma'am Jackie, how can we also do our part in helping the people of Davao? Mayroong mga ilang nag-fundraise, nangongolekta. So, puntahan nyo po si Crisette Chu sa Facebook. At doon marami siyang kinokolekta ng mga donations. Ibibigay yan on Sunday para ma-track na to Davao by then. So, puntahan niyo lang po si Crisette Chu. I-repost ko yung mga posts niya doon sa Luminous at saka dito sa YouTube and dito sa TikTok. Okay? Sabi ni Yi, anong feeling kaya ni Tambi na after niya makipag-alyado sa makakaliwa, trinaydor na kaagad siya? Ay, nako. I don't think it's traidor yet. They're asking for something and this is parang negotiations. Nasa na peace talks na kami. Wai pa rin. Pero it is significant. Diba kahapon sinasabi ninyo sa akin dito na ang daming ads ngayon sa social media si Speaker Martin. At may mga ads din po doon sa for Congressman Zaldico. O yan, nag-post si Ahmed, sabi niya, you may join na po, button is under the site banner. So dun sa main banner, under that, meron pong button doon na membership, click nyo lang po yun para dun sa mga nasa YouTube. Dito sa TikTok, meron na po tayong subscribers, so pwede na po kayong mag-subscribe. Pag umabot tayo ng 15, meron na tayong session. Parang madyong lang yan. Sabi ni Ma'am Pinay, for OFWs, may pinost si Crisette na BDO account, tap, send lang within 1 hour, transferred na. Okay? So, yes po, parati po akong kung nagko-contribute tong kay Crisette, late lang ako ngayon sa pag-post, but don't forget, yan po ang ating fundraising ng ilang mga taga-social media. So usually it's spearheaded by Crisette, tumutulong na lang po kami ni na Mark, ni na Doc Ethel, and so on. Sabi ni Stan, bigyan nyo naman ng tip. Uy, grabe ko yun. Maganda, para namang magmukha din siyang alta. Uy, grabe yan. Hindi ko kayang sabihin yan. Hindi talaga. Galit na nga sa akin eh. Galit sabihin ko pa yun talaga. Sabi ni Ian, grabe ka attorney, mahina ang presidente, napakabuli mo naman sa underdog. So, ito na nga. Siguro, alam ni Speaker Martin na yung numbers niya, baka may advance copy siya or may advance notice siya or whatever. Kasi umaari ba sila sa social media? At take note, ang daming calls. Kasi, alam nyo, yung mga operators dyan sa comms and all that, magkakakilala yung mga yan. So, of course, galing naman din tayo sa comms, alam natin na mayroong mga bagong hire at maramihan ngayon, pakyawan ngayon ng mga nagpo-post. So, let's see. Kasi alam niyo naman, ang problema sa mga ganyang pakyawan, hindi talaga na-organize kung ano yung mga sasabihin. So, ito yung problema. They concentrate on a particular strategy at alam mo tuloy na hindi sila organic. Meaning, nagre-rely sila sa mga ganitong gimmick
para magmukhang sikat. Take note, mukhang sikat lang ang kakayanin ng mga ganito kasi ang daming nega tungkol sa kanila. At bakit ang daming nega? Kasi hindi nila sinasagot. Sa totoo lang. They're not communicating. They're so alta na they just make utos their own trolls to make sagot everything against them, di ba? Sabi ni Madam D, sabi ni FL, tama na daw ang siraan. Di naman naninira pero bakit kasi tahimik si PBBM about PI? Ay, tama na ba daw ang siraan? Hiyang-hiya naman kami mga basket case. Shit, talagang magpapatigil ng siraan, ha? Sino kayang dapat mag-umpisa nun? Sabi ni PI, grabe si Migs, retokad. Uy, grabe. Madami ding trolls. Puro papuri mga comments dun sa articles, ha? Sabi ni Ma'am Marlita, bakit parang gusto niya nang palayasin si Attorney Pixie dito? Bakit? Anong sabi po, Ma'am Marlita? Hindi pa dumadating po yung silver button ko, pero 100 plus na tayo, 100,000, more than 100,000 na po tayo sa sa YouTube. Si Ma'am Marie, talaga, sabi niya, ulupong po kasi ang admin, kaya sunod-sunuran sila sa utos ng ulupong. Kaya ang lakas ng loob nila na ipagpatuloy, gusto ng ulupong diretso sila sa pwesto nila, pumunta nga si Tamba sa WEF. Naku, kawawa ang Pinas pag natuloy ang PI, magagawa na nila ang gusto nila, nakasunod ng admin sa global world. Mga, grabe, ang daming ulupong na word dito. Ang maghahari sa bansa natin, hirap po talaga dapat magkaisa ng taong bayan. Sabi ni Pochi, do you think they're doing this para sila lang magkakalaban these elections like show na Marcos versus Dutz? Alam nyo, sincere si Pangulong Duterte, anong Marcos versus Dutz? Fake yun? Hindi. I assure you, hindi. Nakakausap naman natin yung mga kampo eh. And anybody who suggests that is clearly dilaw. I'm not saying you are. Pero yung mga dilaw, yun ang parati nilang bukang bibig dyan sa, sa X. Parating, ay ang mga Marcos and Dutz, ay Marcos ganito, Dutz ganito, wala talaga. Kasi sinayang nyo si Lenny. May mga pa ganun eh. Wala naman mga ipakitang pruweba. Ano bang ebidensya na ganun? Oh my gosh, sabi ni LLLL, after mag-aerial inspection, diretso na sa Pearl Farm. Sana all nag-party. Hindi nga, seryoso, nag-party ba talaga? O rest and recreation lang? Hi kay Joel's Finest. Sabi ni Stan, mabuti pa si attorney na walang posisyon at ibang tao gumagawa ng paraan para makatulong sa Davao. Yung mga nasa posisyon kumakamkam ng pera. Ang daming mga taxpayers, walang ganap. Ay, nako. Sabi ni Jim, Pidots clearly pointed out that the enemies around PBBM, I think. At some point, we're going to have to stop making excuses for people who don't make decisions or who don't solve problems when they are in a position to solve it. For 1 year, for more than a year, sinasabi ko, it's not the president, it's the cabinet, it's this, it's that person, and that person. But at some point, you are the leader, you are the president of this country. Alam nyo mo yung mga problema. Kung hindi mo alam, then that's another failure of leadership. Kung alam mo at hindi mo sinasolve ang problema, that is another failing of leadership. So, if you don't do anything about it at naghihirap na ang taong bayan, it is not just a failure of leadership, but a failure of your humanity. Okay lang, may nagugutom. Okay lang, hirap tayo. Alam nyo, a lot of us are running very fast just to stay in place. Para lang we don't fall off the edge. Habol lang tayo ng habol just to make this much income. Diba? Sabi ni Pobreng Pinoy, mukhang sa inuman ng magpinsan, runner lang itong ay grabe, si Martin ang bumibili ng alak at pulutan and calls the shots. Literally the shots. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa subscriber, please subscribe po tayo at hit the notification bell para ma-update tayo kung may bagong video or live si Attorney Pixie. You guys, I swear, thank you very much. Nagkukulang talaga ako sa pagpapaalala ng mga ganon. Uy, maraming salamat. Ang daming nag-follow din sa TikTok. Siguro quiet muna tayo para walang re-replyan ang mga trolls nila. Power of silence, sabi ni user. Tina, okay lang.
Comment lang ng comment. Sino ba sila? Sabi ni Warren, di siya makarelate sa karaniwang tao. Rich kid kasi, right from the heart. So, pero alam mo, may mga kilala ko na talagang lumaki sa yaman, pero they do so much for the people. Nako, yung isa kong kaibigan, who she just rescues strays. And that's what she does. She can just lie down, watch Netflix, eat all day, not worry about anything, travel, ganyan. No. The most helpless, yun ang tinutulungan niya. Of course, she helps people as well. Pero yung specialized ano niya talaga is to help strays. And I'm so into that. Na merong nag-a-attempt na magpasok ng mga pangalan ng mga kandidato nila dito sa comment section and trying to get us to comment on them. So, yun, ignore. Sabi ni Stan, minsan nga kahit sa YouTube, nakasubscribe ako, hindi nag-notify pag live. Kaya minsan nakaabang ako pag mga around 9 kasi alam ko mag-live. Nagiging habit na to eh. Sabi ni Uncle Tony's channel, may resolution na po ba ang Congress para mapadali ang pagtulong sa mga tao sa Mindanao? Umaasa ka talaga sa ganon? Ano ang TikTok account ninyo? Luminous TCA po. Sabi niya nakaka-PI talaga, puro pangako, hindi pa nga natupad ang isang pangako, nangako na naman. Sabi ni Sir Tony, wala akong paki sa mga trolls ni PBBM pang buhol-buhol, pag buhol-buholin ko pa sila. Sabi ni Evie, my employer heard you, my phone is on speaker and I'm at work, I'm a caregiver. He asked me about the situation there because of the news he always hears about our government. You got an easy-go-lucky president this time? Bad. Sadly, there's so many na nasa gobyerno natin, so many occupied government positions na lumaki na maayos ang buhay. Hindi sila makarelate. Meron akong mga kilala na leaders naman sila, mga mayors, congressmen, ganun. Pero yung mga anak nila, pinapalaki nila tuwing birthday, kunwari pupunta sila magcha-charity work sila, kung sinasama sila dun sa mga kampanya and so on, para maaga pa lang, kumukonekta na sa taong bayan. So may mga ganun. Hindi naman po nagkulang si Ferdinand Marcos Sr. sa pagpangangaral sa kanyang anak. Si Madam Imelda din, isinasama siya. Siya nga po ang nagsama kay Presidente BBM nung siya ibinata pa sa China. Sabi ni Miley and friends, Ma'am, your life is not a habit but a lifestyle. I love it! Oh my gosh! Sabi ni Ma'am, Sabi ni Ma'am Marlita, love the ikot matataas kilay basket case. Kaya nga I wish somebody would advise her. I wish she had better people to help her out in the comms. Unfortunately, ang laki ng butas nung speech na yan eh. Sabi ni Ma'am Pinay, parang yung kumikembot sa yacht na undersecretary na nakabigay. Oh my gosh. Is this PI fiasco constitutional? It's illegal. There's no law. Sabi ni Ian, di bali ng basket case basta hindi mo kang basket. Di ba unanay? Uy, grabe. Paano mo kang basket? Sabi ni Magnificent, yes, attorney, di nga nagkulang ang tatay pero sadyang wala talagang pakialam ang anak. Sabi ni Elon, ma'am, saan po nila kinuha yung ginasto sa PI kuno nila sa pag-print ng milyon-milyon na yon? Aba, maghahanap sila ng fall guy na billionaryo. Sabi ni Yi, people of Mindanao will reject any Marcos in government, 500 billion unprogrammed funds, tapos walang Mindanao Railway. At sinang naglabas ng balita? You heard it here first, ha? Yung Mindanao Railway na yan. Muntik ng sekretuhin yan. Ang nag-press con ng undersecretary si Cesar Chavez. Hindi si Sec Bautista. At sinabi lang na, buti natunugan namin kasi may mga kaibigan tayo na special concern nila ang railways. So natunugan namin na yung inire-reject nila, tapos na yun na, may kontrata na, may deal, may loan na. Biglang ayaw namin sa China loan. Pipirmahan na lang yun, biglang pull out. Ang sabi nila, kasi China. Pero, ang sabi ng Chismis Network,
Ang sabi ng, ano ba, may pulang daga si Banat Bay, may puting ahas naman si Madam Maharlika. So ano yung atin? Manok? Ang sabi naman ng source natin ay hindi. Naghahanap sila ng sila yung magne-negotiate. Nang sa gayon, baka may extra. Sabi ni Ma'am Finay, oh my gosh, your patience is something else, First Lady. Sana marab po sa akin kasi ako sana lunukin na sila ng lupa. Sabi ni Ayan, sa'yo yung pink lamok. Ayoko daw pink, parang awa niyo na. Ayun, yung mga t-shirt ko nga na pink, every time a-attempting kong suotin. Sayang, maganda yun eh. Na mahal pa naman nun. Meron ako yung mga workout clothes ko, di ako makasuot pa rin ng pink. Kasi hala, kahit ako na parang, ay, nangangati ako. Pero si Warren naman, dilaw naman ako. Bakit ba yung mga ganun na kulay ang gusto ninyong sa mga sources natin? Magaling naman sila. Hi kay Doyster, sabi niya, is watching live yung briefing ni BBM with Davao government officials. It appeared like he was also surprised to see the devastation depicted in the photos. Wala siyang alam? Like, wala talagang pake? Ay, ewan ko ba? Maybe the procedures, maybe the work chain sa or the chain of command doon sa sa Malacanang has broken down. Purple na lang po. Favorite color ko kasi yung purple. Pero, well, one of them. Actually, dati gusto ko yung red kaya lang nahirapan na ako. Sabi ni Larry Lim, cloaked butiki. Ay. Baka may insulto. Yung iba kasi gwapo eh. So, giveaway. Sabi ni Eglo, ni George, minsan kung sino pang nag-aral sa Catholic school, yun pa yung corrupt sa gobyerno. Puti na lang. Public school po kasi ako, UP. Ay, tama, kasi puting sutil. Bakit puti? Sabi ni pula, hindi, tila, ano ba? Purple sutil. Or ano ba yung starts with an S? So, kasi para dun sa mga nasa TikTok, ang tawag namin kasi dun sa mga followers namin, dun sa Facebook page ng Luminous, ay mga sutil. So, kayong mga sutil, okay, berdeng buhaya. Baka mapagkamalan kasing congressman, kayo naman. So ano ba? Pink, purple, red, yellow, blue, puting alakdan. Ano yung, shucks, ano yung alakdan? Bubwit na lang, sabi ni Richie. Parang hindi kasi hindi kasi original. Sabi ni Emigdio, duda na nga si President Marcos sa anak niya, the junior na mababaw party-party lang inatupag noon hanggang ngayon siguro. Sabi ni Yen, ipis na lang. Kasi iniipis ang Malacanang. Pero alam nyo, nakita nyo yung memo? Di ba dun sa memo, nagpapa-update ng clearances and so on sa mga appointees. Alam nyo, hindi kasi necessary yan. Kasi sinusumiti naman yan dun sa HR. Pero hindi naman po lahat sinusumiti dun sa sa ES. Parang nagtataka ako, teka, nagdagdag ng red tape sa mga appointees. Feeling ko, baka kulang pa, marami pang bayad utang. So magtatanggal na naman sila, panibago yung ipapasok, tapos nagko-cross fingers na lang, nagho-hope sila na na baka sana itong next wave ng mga appointees ay magagaling. Kaso hindi naman, kung bayad utang yan, iba yung basihan nila. Sabi ni Christian, hobby ko na rin po makinig sa live mo. Natututo ka na, matatawa ka pa sa pang-aasal sa dugyot na pea-size bento. Minsan kasi I can't help it. Diba? It's so wide open. Diba? Parang nangangati ka, nanginginig ka na, please, 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 let me answer it. Please please allow me to make pansin. Ganon. Sabi ni Pete, underpass, overpass, wala namang ilog, pero sa mga probinsya, walang farm to market roads, baku-baku, mga kalye, and so on. Ay, alam mo, Sir Pete, taon-taon may quota yan ng farm to market roads. Ang biro nga namin nun sa Carambola, ay, may panibagong farm to mansion roads. Diba? Naku, yung iba, ang dami niyan. Uy, nagpagawa, sponsor di congressman, bagong
farm-to-market roads. O, dami nang ang kalye na farm-to-market or mansion, whichever. Diba? Dami-dami mga kalye. Pero hindi pa rin ma-afford ng mga magsasaka yung mga trucking. Hindi nila ma-afford. Paano man lang nila madadala? Hindi, wala silang access to blockchain. Hindi sila makabenta online. Hindi, alam niyo yun? Dependent sila dito sa ano. Kasi wala silang logistics. Wala silang storage facilities. Ang daming ano. Ay, pinagyabang sa akin nung isang call, nung isang araw, na nakahanap siya ng mga news items na may mga hinuling mga smugglers. Akalain mo, ang laki ng sinusmuggle na bigas, 3 tonelada lang. Samantalang, ay nako, may bumubungad na kwento, may bumubugat na story. Hintay-hintayin lang natin kasi may storya yan tungkol doon sa mga Vietnam, hindi rose, rice. Hello. Niyabang kasi, ayan, inasikaso na ang Vietnam importations. Inasikaso na rin daw ang productivity. Ay, talaga, pero walang particulars ha. At hindi natin alam sino ba ang importer dyan sa, ano, sa Vietnam rice na yan. Aha! So, pwede rin naman ano ba, yung itim na tikbalang. Yung mga ganon, gusto ko supernatural yung creature. So, yun, sabi ni Diyos Mio Garapon, yung right sizing ni Sandro Marcos, kaso sila din ang mga nag-smuggle. Ay, hala. Luminous Lion. Masyadong malakas eh. Kasi kung Leon yan, hindi yan magtatago. White Lady. Sabi ni Tito Nonoy. Sabi ko supernatural, naging White Lady. Grabe kayo. Ay nako, hindi ko alam kung tumatalino kayo o mababaw na lang ang kaligayahan ko ngayon. Ang dali ko nang mapatawa. San Telmo, pwede din. Thanos. Ano ba? Yung Alan, pwede rin. Alan, ba tama ba? Sino ba dito taga-Abra? Yung Alan. Alan, tama ba yung pagka-pronounce? Sabi ni Feyawa, mas nauna pa ang Vietnam umusad sa rice production. Totoo. At tinutulungan palalo natin sila. Doon tayo nag-i-import eh. At ang laki ng importation natin, ha? Huwag ka. Sabi ni Roger E. Evans, Mindanao Railway, utak ni PRD yan. Kaya nila tinigil. Pero yung Davao Transport Project na sa China din inaward, okay lang dahil sa termino ni PBBM ba na award, pro-China yarn. Bakit nga ba ganun? Bakunawa, pwede. Pero hindi ba ahas din yun? So, I'm getting my mythology all mixed up. So, ito yung pinagtataka ko. Yung mga trolls, kung makabanat ng pro-China, traidor sa bayan kasi pro-China kayo, dinidefend yung China. Tapos ayan, makikita ninyo, ay, official function, dito sa China at chuchuchu. Tapos yung mga super yaman, lahat sila mayroong mga negosyo sa China because, you know, cheap labor there or, you know, yeah, I don't want to invest here in the Philippines because, you know, it's easier there in China, you know. Kaloka tong mga to. Hindi natin alam, pero uutusan ng mga trolls na tayo yung mga ano, tayo yung traidor sa bayan. Sutil na multo. Pwede rin. Mukhang mag-stick ako sa White Lady. Kaya alam, paano kung lalaki? Puting kapre. Pwede ba yun? Pilaw na kapre. Sabi ni John Paul Mendoza, that's the problem. And ito, matalinong komento ha, kayong pinigyo. That's the problem when oligarchs and elitists fund a candidate like Budol King. And then they need their ROI ASAP. At mukhang inaasap talaga yung ROI. Hi. So, aswang. What is aswang? Sabi ni Stan, sobra attorney, kami iniiwasang lugar pag nag-audit kami yung sa kalsada. Pag baku-baku na yung kalsada, welcome to Katbalogan na. Naawa ko sa mga tao doon, pinabayaan ng summer. Ano? Alam nyo, isa pa yan. Anong ginagawa ng mga local officials? Katulad, o kaya ng mga congressman? Anong, seryoso, mapa Mindanao, mapa Samar, mapa dito sa amin, sa Cubao.
At least ngayon, hindi na bako-bako yung kalye namin. Dati grabe yung kalye namin dito. National road pa yung lagay na yun, ha? Pero, ang tanong, bakit hindi, anong ginagawa ng mga local officials? Mga kongresista, mga ganon. Anong ginagawa nila? Hindi ba napupondohan yan? Sa, distrito na nila, bakit hindi nila ginagawa? Hindi ko gets. Bakit sinasabi ninyo, national government ang may kasalanan? Ang national government, ginagawa nila national roads. Yung region. So, may categories po ng mga kalye yan. So, ang tanong, bakit biniblame ang national government na pinapabayaan kayo kung yung nagpupondo niyan ay local? So, kunwari, municipal roads and so on. Local po yan. So, kinukuha yan sa IRA at malaki na po ang IRA ng mga LGU. So, may disconnect din dun sa ating mga communications. Madalas, naririnig ko, sinasabi ng mga mayor, ang liit ng IRA namin or ang liit ng ano. Samantalang pag dun sa actual na kwentahan, makikita ninyo na malaki naman ang IRA, natatago lang yung ginagastos nila. Bukod pa dun, dahil ang mga munisipyo, ang mga cities, maaari rin silang kumita sa kanilang mga property. Pwedeng mag-lease, merong private nature ang mga munisipyo at saka mga cities. So ang tanong, bakit yung locals nagfe-fail sila? Tapos, ang ginagawa nilang excuse ay kasi ang national government pinabayaan tayo. Pero pwede rin natin sabihin yung kapre sa Malacanang yung nagkwento. Kasi may kapre talaga doon. Ito, sabi ni Amir, sa amin po, sa Santa Ana, Manila, walang public project simula nung naupo si Lacuna at Abante. Pero ang dami nilang biniling property at nagpapatayo ng building. Ay, kaloka, totoo ba yan? May mga narinig akong mga similar to that. So, may mga local oligarchs, di ba? Sabi ni Mullet, dapat yung mga ghost project ipagpatuloy ng mga multo at kapre at mga white lady. Alam ko may kapre ang Malacanang, pero may white lady ba? Dapat yung mga, nabasa ko na yun. No amount of advice can change the situation. Who's talking about advice? Sabi ni Manong Botog, nasa CDO pala si Tamba, kausap mga military lang yan, may bagong commander-in-chief ang AFP. Grabe kayo! But I understand that. I understand that completely. Nasaan yung mga ko, sino bang pwedeng mag-moderator dito sa sa TikTok? Ang yaman pala ng mga congressman kaya mag-alaga ng boylet sa kondo. Uy, congressman ba yon? Oh, iba yung dinig ko. Bangag na vampira. Grabe kayo. Lucas, leprechaun says, duwendeng kangkarot. Ano yung kangkarot? Puting Dracula. So, eto, sabi ni Maurice, mga daan namin dito sa Bukidnon nahinto na wala ng continuation, parang di na pinondohan. Kulelat at kakarampot lang aming national budget ngayon, mga expansion ng new roads in Tuna. Ano nga pong road yan? Kung national road, oo, singilin ng national government. Pero hindi po lahat ng kalye ay national road. So aalamin nyo po kasi meron pa yan, provincial roads and so on. So hindi ko dinidepensa ang national government ha. Ang gusto ko lang, fair yung comment. Sabi ni user 1177, kinakaibigan ni Tambi mga sundalo para hindi sila sugurin. Yan din ang nadidinig ko at hindi lang po siya. Mayroon mga umiikot daw on behalf of the top leadership, umiikot sa mga militar. Bakit ganun? Bakit kailangan ibang tao? Alam nyo, si Pangulong Duterte, bumibisita sa mga kampo. Dinadalaw niya kapag pumupunta siya sa mga wake.
naiiyak siya pagka namamatayan, may mga sundalong nasasaktan, dumadalaw siya sa mga ospital. Ngayon, this takes effort. At dahil nagpapakita siya na nasa kanyang isip ang safety, good health at kapakanan ng mga sundalong lumalaban para sa bayan, madali siyang mahalin. Hindi kailangan ikot yung mga kung sino-sino ninyo nakikipag-usap and all that. Ikaw, pumunta kayo, umikot kayo, pero kung late kayo susunod sa mga ganitong klaseng abiso, tignan natin, nag-i-insist kasi kayo dun sa pangmayaman ninyong style eh. Hindi po ganyan. Like it or not, parang ganito yan eh. May kwento. Isang politiko dun sa US, umuwi siya sa hometown niya, tapos, binisita pamilya, nakita niya yung dati niyang teacher niya ng high school. Sabi ng teacher niya, uy, binoto kita. I voted for you. Sabi niya, ma'am, you were my teacher until so and so great. I did errands for you. I did so and so. I worked part-time at your store. I would have expected you to vote for me. Ang sabi ng teacher niya, you still need to ask. People expect you to ask. Kahit alam nila na tumatakbo ka, puntahan mo, you have to ask. Diba? Kailangan you care. You can't tell the soldiers, the officers, sir, mahal ko kayo, alagaan ko kayo. Pero ipapasabi mo sa ibang tao, andun ka sa ivory tower mo, tapos sasabihin, kakaway-kaway ka lang, hi, love you, miss you, mama. Ganun na lang ba yun? Sabi ni Pobreng Pinoy, sinking ship na. They're trying to make pa-apple by showing up with money and benefits in tow. Typical gimmick ng politiko, all talk, no substance. Sabi ni Pete, kaya lalong nagbaha ang Mindanao, pinayagan ngayon ang mga mining sa open pit. Talaga, may open pit mine. Akala ko hindi natuloy yung sa isa, yung Sagittarius. Sabi ni Yen, pero now, ewan, puro biyahe sa ibang bansa. Ay, kay user 1116, watching from Washington State. Sabi ni Kate Cap, kahit anong gawin nila, hindi nila matatapatan ng pagmamahal ni PRD sa bansang Pilipinas. Hi kay Jeff. Sabi ni Romel Gabriel, sana yung mga PMers hindi magpapatinag sa mga korap, may integridad kasi sila. Kudos mga sir. Sabi ni user 11774, alam kasi nila attorney na mahal ng mga kasundaluhan at kapulisan si FPRD. Kasi naman, itong administrasyon na ito, kailangan na nilang maghabol. Kasi unang-una, pinakialaman nila yung pension-pension, ininsulto pa sila. Parang sinasabing pinabayaan nila at ang nagsasalita nun si Sec Jokno. By sa insultuin yung mga sundalo na ano ba yan? Gusto nyo ng retirement, hindi man lang kayo magbabayad. Parang ganun yung pagkasabi. Ay, nako. Sabi ni Francis, masasabi na lang talaga natin na tumatakbo sila, mga kongresista, hindi para tumulong sa mga mamamayan, kundi para magpalapad ng bulsa at magpayaman. Sabi ni Pete, ala ng limit yung paghukay nila kaya, bahana at ampaw na sa kabundukan. You can't fake patriotism, sabi ni Yi, and concern, people can see through the facade and fakery. Uy, may isa pa pala tayong topic, sus Mariose. Itong patay ka. Mayroon din kasing statement itong hi kay Ma'am Mimi pala, hi kay Harold Tan, Happy Lunar New Year daw. Hi kay Adrian, kay Noel Azulin, farm to pocket roads daw. Sabi ni Ionizer, dun sa incident sa Marawi again, walang BBM na nagpakita ng concern, unlike PRD, he loves our men in uniform. Sabi ni Ronald Ladero, hindi sa sinasabi, sa ginagawa, Duterte pa rin. Okay, so may sulat po kasi, may statement po kasi, itong si former Com Rex Benhica. At ang sabi niya, mali. Ang sabi niya, doon tayo sa Luminous. Nagpadala siya ng mga sulat kay
Presidente at saka kay dating Pangulong Duterte. At nag-invite na mag-usap sila sa isang parang reconciliation meeting. So ito yung statement niya. On February 6, we at the Covenant for the Nation humbly sent letters to President Marcos and former President Duterte to initiate talks of reconciliation and unity amid threats of growing divisiveness in our beloved nation. As Senator Go announced to the media yesterday, February 7, we're happy to share that former President Duterte has positively responded to our call. Aside from our appeal, President Marcos and former President Duterte to attend for the two to attend the reconciliation meeting, we're also urging both to lead the upcoming interfaith national prayer gathering to send a message of unity to the Filipinos. We also reached out to members of, hindi pa daw sumasagot si Presidente Marcos, they also reached out to members of President Marcos's family who have humbly agreed to personally deliver our message to the President. We continue to await his response. Let's see, that's a reconciliation meeting. Ako, I'm not optimistic, but sige, it's a good, how do you call this? It's a good exercise. Sabi ni Maverick, I would like to invite you guys to join the membership of Luminous by Attorney Tixie and Attorney Paglinawan, TDS Forever. Sabi ni Ben, for me, wag na. Bangag na kasi yung di magbabago. Guys, like the live para maraming manood, sabi ni Yi. O nga naman. At maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng mga roses, ha? Dito sa TikTok, one of these days, para ma-encourage kayo mag-subscribe just in case. Para yung mga mas personal na na wala sa topic na tanong, magagawa natin dun sa mga subscribers live. Doon din po sa sa YouTube, yung mga members, doon yung mga yung mga chika na where did you go to college, mga pang-slambok na tanong pwede doon. Pero para hindi na di-distract yung mga nakatutok dito for the for the current events questions. Okay. Sabi ni Doysters, what? Hindi congressman yung kay Dom? Wag niyang sabihin si Senator Rapi Tulfo. Ang sinabi ko lang, hindi congressman. Ang dinig ko, ewan ko, hindi pa natin sure na 100% sure kung kanino yan. Pero, ang dinig ko, hindi yun. May kangkungan doon sa 4th ID, sabi ni Magnificent. Gilid ng NFA building, dapat lumangoy doon. Ay, grabe, lumangoy doon siya. Hoy, grabe kayo. Sabi ni Stormy, parang master tactician na rin si PBBM. Di ko po alam kung weak siya o nonsense or may dual personality. Okay, so yun yung So muli, ang papaalala ko is, kailangan pa rin natin tutulan itong PI. Itong PI na People's Initiative. So kapag natunugan ninyo sa mga barangay, then pwede nyo i-send, kasi ginawa na namin ng ilang mga videos dyan sa TikTok ng na nagsasabi kung ano itong amendment na hinihingi nila. Kasi ang nakalagay lang doon, to amend Article 17, Section 1 of the Constitution for joint voting so that they will be, the houses will vote jointly and based on the call of either the Senate President or the Speaker of the House. So, pag naipasa ito, tandaan ninyo, lalong lalakas si Speaker. Kasi kahit siya lang mag-isa, manawagan siya ng charter change, tapos kahit ang Kongreso lang ang bumoto, etsipwera na natin ang Senado, at lalong etsipwera ang taong bayan, magigising na lang tayo kung anik-anik na ang nilagay nila dun sa saligang batas. Kung sino-sino na biglang, at hello, ang mga kaibigan nila, baka lalo pang yumaman dahil dito. Kasi isipin mo, yung pinakamahalagang dokumento ng bansa, pwedeng sila-sila na lang mag-usap, tapos ipapa-rubber stamp nila sa atin. Oh, mga taong bayan, inayos na namin yung saligang batas. Yuhu, looky! Konti pang ayuda, maipapasa na natin yan. Ganyan po.
makikita natin, mark my words, that is the very strong possibility kung ituloy nila. Kaya naggagalaiti ang dating Pangulo. Ano, kayo na lang ba? Forever and ever, kayo na lang ang mauupo. And who knows what else they can put into the Constitution. Baka sa susunod niyan, pag oligarko ka na, hindi ka na magbabayad ng taxes, di ba? Baka sabihin nila, kayo mga hampas lupa because you're the bigger tax base. Kayo yung marami, so kayo dapat nagbabayad ng bigger taxes. Alam niyo, kung hindi dumating sa Duterte, hanggang ngayon, ang baba ng cut-off ng magbabayad ng buwis, alam niyo ba 60,000 lang dati? Pagka less than 60,000, hindi ka magbabayad ng tax. So from 60,000 and up, pwede kayo, taxable ng income mo. Anong mabibili mo sa 60,000 sa isang taon? That's barely survival. You can feed at most yourself half the time. Kundi dahil kay Duterte, hindi yan naayos. O lumaki ngayon ang tax base, maayos ang kolekta ng taxes. Ewan ko ngayon kung nasundan pa yon. We don't know what they're going to do with the Constitution if we allow the People's Initiative. Hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, nakakatakot. Ayoko lang manakot kasi. Pero my gosh, baka ibalik na naman nila itong mga tax relief. Yung mga natin, mga tinanggal ni Pangulo na mga taxes. Alam niyo yun? May mga special exemptions ang ilang mga kumpanya na forever. At ang yayaman nitong mga to. At ano yun? Tayo nagbabayad ng overhead nila for taxes. Tapos, bakit hindi sila pagbabayarin ng tamang buwis? Sasabihin nila, kasi hindi kami magsusurvive unless when may tax exemption kami. Hindi pala kayo makakasurvive. Bakit kami yung ano kayo, charity ng bayan? Kung hindi ginawa ni Presidente yun, forever yung kanila at ang dami pang umapila, ha? Ang daming nakiusap sa Kongreso, huwag nyo naman gawin yan. Ang laki ng babayaran namin. Abay, magbayad kayo. Alam nga naman kami lang. Malaki din binabayad namin as compared to our income. Kayo, gazillions ang kinikita ninyo. Ayaw nyo magbayad. Plain law. Isa pa dun sa achievements ni Pangulong Duterte. May ganyan ba sila? Yung mga nagfe-fake news, ha, ibinaon daw tayo sa utang ni Duterte. Hello, pandemic, ano gusto mo? Magkamatayan mga taong bayan? Ano ba? Ito, sabi ni guys, kapag itong mga gutom sa kapangyarihan, pakialaman yung mga political provisions sa Consti, sila na lang. Ganito na lang. Magsiseed tayo. Everything isiseed natin except yung batasang pambansa at saka yung bagong Senate building. Yun lang. Mag-create na lang sila ng bansa nila. The rest of us, alis na. Uy, separate Mindanao kayo. Ewan ko ha, kung hindi kayo makikinig sa akin, nilalapit nyo sarili niyo at si Pangulong Duterte to a charge of inciting to sedition, ewan ko na. Wala ang kadala-dala. Sabi ni Ja, I just want to thank FPRD for his love and care to the Filipino people until now. God bless you, FPRD. We love you. Sabi ni Sui, pray for government integrity, justice, and fairness to overcome corruption and greed. Pray for church unity and adherence to biblical truth. Hindi ako sure dun sa last part, but definitely integrity, justice, fairness, and overcome corruption. Nangako na naman. Alam niyo, Ma'am Dulce, bakit sinasabi ng COMELEC na suspended lang? Di ba? Tingin ko niyan, ito ang problema ko dito sa yung PI, hindi totoo yan, PI is for economic provisions. Hindi po, o hindi yan ang nakalagay sa PI. Posible yung you CONAS. Economic provisions lang my rear end. I don't give a flying F. Who asked for those economic provisions? Dinadamay nyo ba kami dyan? Kasama ba kami? Sinong nag-decide na yung mga yan ang magiging provision na babaguhin ninyo sa saligang batas? Kayo-kayo lang. Hindi nyo kami tinanong. At ayaw na ayaw ninyo na mag-constitutional convention kasi baka marinig nyo talaga yung hinanaing namin. Sige, mag-CONAS na naman kayo. Kayo-kayo na naman yan.
At kayo-kayo na naman nag-aayos ng economic provisions. Assuming totoo yan, yung economic provisions, ano yan, para sa inyo din lang yan. Para sa mga kamag-anak. Para dun sa mga ano ninyo, sa mga friendship, sa mga campaign contributors. Di kami sinama. Sino? Sinong biglang nagising at sinabi, oh, ito ang gagawin natin? You're tampering with the Constitution and hindi man lang kami kasama. Kahit pa sabihin ninyo, economic provisions lang, bakit? Bakit? Di ba? Economic provisions lang, tapos kayo yung namili. Did you bother to ask us? Nasaan yung mga discussion groups? Nasaan yung campaign that comes before suggesting this? How arrogant of you to think that you can just decide, gising ka one day na, oh yes, let's change the Constitution. Itong mga economic provisions na ito, di ba yan naman ang gusto ninyo? Blink, blink, mga taong bayan. Sunod na lang kayo, it's for your own good. Sabi ni Sheridan, and napabalita, ano nabalita sa Maharlika Fund? Di ba, attorney, na-release na yung budget para doon? Oh, but they have 6 months to organize. Kailan ba pinasa yung batas? Tignan natin. Sabi ni Ma'am Lisa, nung nag-day off siya, may nakita akong kababaihan na may daladalang makakapal na papers na nakalagay sa pasabag at naglilibot sa mga vendor sa kalsada na meron silang pina-fill upan at palihim na may binibilot sa kapirasong papel at binibigay sa vendors. Hindi ko nakuhanan ng camera kasi nahalata ako ng babae. Sabi ni Friedrich, ang mga BBM supporters ang iingay kay Digong pagdating sa 20 pesos na bigas, tahimik. Oh, and by the way, kung nag-speech si Presidente ng ganun, aba, nakumbinsi na ba niya yung pinsan niya na tigilan yung PI? Sabi ni Boggs, wala na tayong maasahan sa mga senador at congressman. Kailangan na natin, inciting, ingat-ingat lang. Sabi ni Neil, kinakakagalit, di pinapakinggan ni BBM yung mga sinasabi natin. Totoo. Yun ba, alam nyo, Mr. President, nakatingin talaga kayo sa foreign direct investments, but none of you, none of your people have decided, have tried to explain these things to us. How is this working? Why do we have to change the Constitution? Di ba gumawa na ng batas yung mga yan? Ngayon, pipilitin pa rin nila na ilagay yan sa saligang batas. Bakit? Bakit? Baka matauhan tayo. Tignan niyo yung airport, Mr. President, utang na loob. Challenge sa Korte Suprema, bakit yung airport, 100% pwede foreign direct investments? Foreigners ang gagawa ng mga airport natin? Paano kung maglagay sila ng hidden defects dyan? Paano kung sila yung magpapatakbo, bibigyan ninyo ng kontrata? Ano yan? Mga matters of national security, hindi nyo nga nakita doon sa original na batas. Ngayon, gusto pa nilang gawing permanente sa saligang batas? Why? And they're not even telling us. Tingnan nyo, sino nag-usap? Senate President, House Speaker, President Marcos. Kasama ba tayo? May consultations ba? Sorry, consultations. May consultations ba sila? Nag-survey man lang ba sila? It's incredible. Incredible how, para sa nila, it's an ordinary thing to ignore the people. It's an ordinary thing. Ganyan sila. Hi. At once again, binadtip ko na naman kayo. Oy, magno-New Year na. 30 minutes na lang po. Ay, 7 minutes na lang po. Okay? So, maraming salamat pala sa lahat na... Maraming salamat sa lahat ng nandito, sa lahat ng nagpadala dito sa atin sa TikTok ng mga gifts, hearts, diamonds, and so on. Maraming salamat dun sa mga nagpadala dito sa may bagong members. Sa YouTube, nagpadala ng super chat at saka yung mga bagong members dito sa YouTube. Maraming salamat din sa lahat ng nagpadala ng stars sa ating Facebook, sa lahat ng mga
magagaling, matatalino, at super nakakatawa ng mga comments ninyo na kung hindi siya nakakatawa, ang sakit sana. So, maraming din salamat. Uy, magno-New Year na. And my New Year's wish for everybody. Uy, thank you kay Cesar. Kasi siya yung number 3 gifter badge. Thank you very much. So, muli ha, magno-New Year na. Bagong taon na. Para dun sa mga of Chinese descent. Siguraduhin natin na mas maingay tayo sa pagtutol sa charter change. Sa pagtutol dito sa sa edad. Hindi na charter change eh. It's about insisting. You have to talk to us. You have to ask our opinions. You have to obey the mandate that was given to you. Huwag niyong i-assume na pumapayag kami sa lahat. You have to ask. Okay, so maraming salamat. Good night everybody. Please take care. Kailangan kayo ng bayan at maligayang, manigong bagong taon. Manigong bagong Chinese New Year pala. Thank you very much. Good night. Good night.